Ang pagwawala ni Soho sa 5 preso na hindi lang pinatay kundi minasakir talaga, at kahit kaunting awa sa mga mata ay hindi talaga ibinigay ng ating bida. At mukhang may nakahanda na palang plano si Soho kung paano tatalunin hindi lang ang Apostle of Itarim kundi ang Itari mismo. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagkaroon muna ng kaunting flashback sa nakaraan ni Soho nung siya ay sinama ng kanyang lolo para mangisda. Nakita niya ang napakaraming peklat sa katawan ng kanyang grandpa, kung kaya't napadilat ang kanyang mga mata na napatanong kung bakit napakaraming sugat ng grandpa niya. Napatingin si Song Elwon sa kanyang apo na napasabing, "Oh, ito ba? Ito ang aking mga medalya. Nakuha kong sugat na ito nung pumasok ako sa nasusunog na gusali para iligtas ang isang 7 years old na bata. Ito naman ay galing sa isang lasinggerong tao nung pinigilan niya itong nagwawala." Napatitig si So sa mga isdang nahuli ng kanyang grandpa at muling napatanong kung bakit umabot sa ganito ang kanyang grandpa sa pagliligtas ng mga tao. Kung kaya't hinawakan ni Song Elwan ang ulo ng kanyang abo at sinabing hindi siya takot na masugatan. Kusa lang talagang gumalaw ang kanyang katawan bago niya malaman na nakaligtas na pala siya ng mga tao. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan sinabi ni Soho sa mga takas na may 2 option lang kayong pagpipilian. Either quietly pass out or resist and die. Nakaramdam ng matinding takot ang mga takas na preso, kaya ang isa ay napatanong sa kasamahan niya kung nakita ba nito ang sipa kanina. Ngunit napatanong din ito kung isa bang high-ranking hunters ang taong nasa harapan nila ngayon. Subalit sinabi ng isang takas na nasa likod ni Soho na bakit naman kayo natatakot? May star fragment naman tayo, kaya parang basag na ginto ang star fragment habang inunguya ng mga takas na preso. Kaagad nag-charge up ang 5 takas na nakapalibot kay Soho na nagmimistulang super science sa sobrang high matapos gamitin ng star fragment, at napasabing talagang ramdam na ramdam nila ang overflowing strength na dumadaloy sa buong katawan, at sa lakas nila ngayon kaya nilang talunin ng isang A-rank hunter o kahit isa pa yung S-rank hunter. Kung kaya't sinabi ni Soho, so gusto niya talagang mamatay ha? Subalit may biglang narinig na salita ang ating bida na sobra niyang ikinagulat, at ito pala ay si Lee Min-song na napasabing bakit kailangan mo pa silang tanungin. Kung kumain sila ng star fragment, ibig sabihin handa silang lumaban pabalik, diba? Habang nag-aalangan ka naman na may mga inosenteng taong namamatay sa kamay ng mga takas na preso, tama? Wala ka nga talagang kwenta. Hindi mo rin kayang pumatay ng kahit na sino, hayop ka. Dagdag pa ni Lee Min-song na wala palang kwenta ang job change quest para sa'yo. Isa ka pa ring rookie pagdating sa emosyon, at pasigaw na sinabing, sige, subukan mo. Bigyan mo ng 4 na butas ang tiyan ng mga takas na yan, katulad ng ginawa mong pagpatay sa akin. Na makikitang parang demonyong bumubulong itong si Lee Min-song sa isipan ni Soho. Kaya sa sobrang galit ng ating bida, bigla niyang inapakan ng ulo ng preso na pinatumba niya kanina, kung kaya't parang pakwa na sumabog ang bungo na nagsisitalsikan ng napakaraming dugo. Mas lalong nagulat at nakaramdam ng takot ang 2 takas na preso, at mukhang hindi naging effective ang star fragment para takutin ng hunter na nasa harapan nila. Pero ang 3 nilang kasamahan ay kaagad pinalibutan ng ating bida kahit umaapaw pa ang napakatinding mana sa katawan nito na parang isang demonyo. Mabilis na kinuha ni Soho ang kutsilyong ginamit para atakihin siya, sabay bitaw ng simpleng suntok na dumurog talaga sa braso ng preso. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos dahil sa isang iglap lang nasa likod ng ating bida na makikitang nag-iwan na ito ng napakaraming saksak sa buong braso habang ang takas ay napadilat na lamang sa sobrang bilis ng pangyayari. Bagsak kaagad ang preso at pasimpleng inihagis ng ating bida ang kutsilyong kinuha niya. Kaya nanginig sa sobrang takot ang presong sunod na target ng ating bida, dahil kahit kumain na daw siya ng star fragment, hindi pa rin niya nakikita ang mga galaw nito. Ngunit hindi niya namalayang yun na pala ang huling pagkakataong makapag-isip siya, dahil sa isang iglap lang, biglang nawasak ang kanyang muka at bumaon ng kanyang buong katawan sa pader sa sobrang lakas ng hammer punch na pinakawalan ni Soho sa mukha niya. Mabilis na umatake ang 2 pang preso para kunin ang pagkakataong nakatalikod ang ating bida. Subalit sa kasamaang palad, nalalaman ni Soho kung may aatake sa likuran niya. Kaya gamit ang shadow sa kinatatayuan ng ating bida, lumabas ang napakaraming shadow spear item na makikitang parang tumalon lang sa mga matutulis na trap ang 2 preso na nagkabutas-butas sa buong katawan bago bumagsak sa ground.
Nagsisitalsika ng napakaraming dugo at biglang umakbay sa balikat ni Soho itong si Lee Min-song at napasabing hindi pa ganun katagal, ngunit ang laki na ng pinagbago mo, kahanga-hanga ka. But still, pwede mo naman sigurong supili ng mga ito na hindi pinapatay. Ayos lang ba talaga sa'yo ang ganito? Isa ka atang hunter na hindi alam ang pagkakaiba ng isang halimaw at tao. Mukhang isa ka na ring halimaw ngayon ha, sabay tawa bago tuluyang naglaho. Tinawag ni Soho si Bero na kaagad namang lumabas habang pinagpapawisan at inutusan ng ating bida na kainin ang mga laman ng Velen upang basahin ang mga memorya ng mga bangkay dahil kailangan nilang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Na instead na tumakas papalayo, inatake ng mga escape convict ang mga inosenteng tao. Ngunit ang naging sagot ni Bero, young monarch, siguradong okay ka lang. Nasagot naman ng ating bida, okay lang talaga siya. Wika ni Bero na nauunawaan naman niya na gusto ni Soho na iligtas ng mga tao. Ngunit tama ba talagang gawin ito na hindi tinatago ang tunay niyang identity? Sinabi ni Soho na sa totoo lang, nandito siya para magligtas ng tao. Ngunit habang iniisip niya ito, the more siyang naiinis. Paliwanag niya na sa panahon na dapat naghahanda sila ngayon para kalabanin ang Apostle of Itarim, ngunit patuloy namang nagkakagulo ang mga awaken ng ganito, napaka-imposible nila itong makontrol. At this rate, sa ganitong sitwasyon, magiging pabigat lang siya ng kanyang ama. Kaya mula ngayon, hindi na siya magtatago dahil siya mismo ang mag-step forward at mismong magbubuklod sa lahat. Ang remaining descendant ng mga monarchs, mga hunters, mga villains, mga items at kahit mga monster ay plano niyang i-gather ang lahat ng kapangyarihan sa mundo na kaya mag-stand against Supreme Being. Gagamitin niya ang lahat ng resources sa kahit anong paraan, tatalunin lang ang isang Itarim na makikitang nanlilisik ang mga mata ng ating bida, matulungan lang ang kanyang ama na ngayon ay nasa gitna ng digmaan. Kaya na mula ang pisngi ni Bero na parang na-realize niya na nag-grown up na talaga ang batang monarch at gusto niyang i-clarify kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ni Soho kung balak ba talaga nitong ilagay ang lahat sa ilalim ng kanyang utos. Na agad namang sinagot ng ating bida, gusto lang niyang maging kakampi ang lahat. At para magawa niya ang bagay na yon, kailangan niya munang harapin ang mga Velen na nandito. At para labanan ang mga Velen na nagtatago ngayon sa city, wala siyang ibang choice kundi tapatan ang bilang ng mga takas na preso. At hinding-hindi na siya magdadalawang isip pa, kung saan itinuon ni Soho ang kanyang kamay sa mga bangkay ng preso at marahas na isinambit ang salitang "Arise." Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mga gusali at ipinakita ang isang magarang sasakyan na parang Rolls Royce na sobrang bilis ang takbo. Ngunit isang fireball flame power ang biglang lumitaw na rektang tumama sa sasakyan. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na makikitang hindi lang nasunog ang sasakyan, ito ay bumaliktad at nahiwalay ang 4 na gulong sa lakas ng impact. At ang may gawa pala nito ay ang mga takas na preso kanina na napasabing malas mo lang talagang hinayupa ka. Sa lahat ng madadaanan, dito ka pa talaga dumaan ha. Mukhang hindi mo ata alam kung ano ang nangyari sa city na to. Habang nagliliyab ang napakatinding apoy, may biglang nagsalita na napatanong kung okay lang ba ang anak niya. Nasagot naman itong wala lang to para sa kanya. Hinawakan ng ama ang napakakapal na metal at sinabi na hindi naman talaga tayo pwedeng humingi ng kabayaran sa mga yon, hindi ba? Sabay hagis sa pintuan ng sasakyan na umikot ng mabilis at sa sobrang lakas muntikan nang nawasak ang sementong tinayuan ngayon ng mga preso. Nagulat na napawat na lamang ang presong nagsisilbing leader nang nakitang isang pintuan ng sasakyan pa lang inihagis sa kanila kung saan lumabas na ngayon ang mag-ama na napasabing grabe naman. Tumiming pa talaga ang mga mokong na to habang nasa family trip tayo. Nasagot naman ng kanyang anak na babae, but still, buti na lang talaga nangyari ito malapit sa bahay nila. At ipinakilala na ang babaeng ito ay si Baek Miho, ang Vice Guild Master ng White Tiger Guild na isang A-rank awaken. Nasagot naman ng kanyang ama, oo nga, mukhang malilate talaga tayo at aawayin pa tayo ng mama mo. Kaya tapusin na natin to kaagad upang makauwi na. At dito ipinakilala ang Guild Master ng White Tiger Guild na si Baek Yunho, isang S-rank awakened. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!